mga ka-legit Dover Cats, panibagong updates kung saan isa sa mga empleyado ng TV5 ang nag-isplok kung saan nga ba or matutuloy nga ba ang paglipat ng TVJ Itbulaga sa panibagong studio ng Meralco or APT Studio. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers at subscribers po natin dito po sa ating pong channel. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga dahil matutuloy na po ang back-to-back ng Itbulaga at ng show ni Mr. Willie Revillame dahil inaayos na po ng TV5 yung kanya pong kontrata dahil nagkaroon po kasi ng parang backer itong si Mr. Willie Revillame matapos po kasi niyang maibenta or bilhin ni Mr. Tonico na isa sa pinakamayamang tao dito sa Pilipinas. At the same time, ma-impluensyang businessman na kakilala din po or meron po silang business ni Mr. Pangilinan, ni Mr. Manny B. Pangilinan na siyang CEO President ng TV5 ay parang ito yung naging backer ni Mr. Willie Revillame para muli ay makapasok siya sa TV5. Kasi kung matatandaan ninyo, dati umi-ere na po yung kanyang programa sa TV5 pero iniwan niya yon at pumunta siya sa GMA7. Pagkatapos niya pong pumunta sa GMA7, at inalok siya ng panibagong kontrata, tinanggihan niya dahil mas pinili niya yung alok ng ALTV na hindi naman po nag-rate kaya po napasara ng madalian. And yun nga, totoo na talaga yung kanya pong pagpasok sa TV5 back to back with Itbulaga. At of course, kung hindi niya pa po napanood sa ating channel Celebrity Updates kung saan may matindi na pinapa-shutdown at tinanggihan, ito pong si Mr. Joey De Leon, panoorin niyo po yan. And this time, ito na nga, kasi marami po kasi nagtatanong. Matapos kasi nating maihatid sa inyo at ng ilan sa mga TVJ vloggers na nagsasabing na lilipat na nga. Diba? Matapos po kasing mag-evacuate ang Tape Incorporated, ang tahanang pinakamasaya sa APT Studio, ay pinag-iisipan at nagkaroon po ng mga rumors na gagamitin po muli ng Itbulaga yung APT. Tinanong din ng ilan paano yung pinapagawa ni Mr. M na studio dito po sa Meralco Theater, which is yung sa may bandang Ortigas, So this time, naganap po tayo ng ilan sa mga means para po masagot natin yung ilan sa mga katanungan. Kasi parang hindi po kasi nagkakaroon ng malinaw na sagot with regards to these questions ng ilan sa mga Dover Cats po natin, 'di ba? Parang marami kasing umaasa na makakabalik pa or babalik nga ang TVJ doon kasi ang may-ari naman po ng APT ay si Mr. Tobiera na malapit po sa trio na ito rin yung naging dahilan kung bakit po nag-exodus po sila under the production of Tape Incorporated. So this time, meron pong isang empleyado ng TV5 ang nagbigay po ng parang splok or nagbigay po siya ng tip kung totoo ba talaga yung balita na ito. Ito po ay talagang directly na nagwo-work po siya sa TV5. At syempre kung direct po siya nakakapasok at or trabaho po niya doon sa company na yon, is talagang masasabi natin na legit yung source na pwede niyang pagtanungan, 'di ba? So ang tanong nga na ngayon, tuloy ba or hindi? Yun ang tanong ng lahat. At si MVP kasi, parang gusto niya kasi talaga, ang pinaka-goal talaga ni MVP ngayong taong 2024 ay magkaroon nga ng mas malaking studio ang TVJ. Kasi nga, ang konti lang kasi ng capacity na pwedeng pumasok doon po sa studio live audience ng Itbulaga. Kung mapapansin po ninyo, 'di ba? Kapag po umiikot yung camera nila, konti lang talaga yung nakakapasok. Kaya nga po maraming mga Dover Cats ang nagre-request na makapanood pero kailangan po merong tinatawag na scheduling. Hindi nila mapagbigyan lahat kasi nga sa konti lang talaga yung kapasidad nung nung studio na yun. Kasi ayaw din nilang magaya doon po sa nangyari sa isang insidente po doon sa Wawawin na parang
overload sila at nagkaroon po, nasira yung pinakaupuan nila at ang dami pong na disgrasya, di ba? Nabalita rin po yun. So, ito na nga, no, nag-comment po siya, sabi ni Mr. Jeffrey Maniego, 6348. Ito po yung idea tungkol po dun sa paglipat nga nila ng APT or Meralco Theater. Sabi niya, forget it, hindi po lilipat sa kahit saang venue ang Itbulaga. Sa TV5 po ako nag-work, nakausap ko mismong taga Itbulaga. Ang sabi nila, no, walang ganon. So which means, wala talaga sa plano po nila na lumipat. Ibig sabihin, TV5 lang kasi, syempre po, pag lumipat kasi sila ng venue, may mga dapat silang i-consider. First, is madadagdagan yung kanila pong expenses kasi ibabawas po yun dun sa kinikita ng show. Maaaring pag sa APT Studios, sa laki po ng studio na yun, talagang TBJ Production na po ang producer ng Itbulaga, hindi na po tape. Ibig sabihin, directly sila na po talaga yung nagpo-produce ng show. So, ibig sabihin, lahat po ng kinikita at pumapasok na mga kinikita ng show na yun is talagang sa TBJ Production na siya pumapasok. Tapos, meron lang percentage itong si Mr. Pangilinan. Kasi 'di ba nasabi niya po yan nung nagkaroon sila ng MediaCon na hindi lang po sila talent but they are already the owner of this show. So, yun yung isa sa mga sinabi nitong isa sa mga empleyado po ng TV5. So, wag na nating asahan. Siguro, inilabas lang po yun ng Abante News noon kasi sinabi po ng Abante na parang pinaparenovate na daw di umano nitong si MVP yung Meralco Theater para sa Itbulaga. Kasi nga naliliitan nga siya dito. Pero parang yung idea na yon is hindi inaccept ng TBJ para po sa kanilang panibagong journey doon. No? Mas parang naging okay na sila dito po sa place nila. At the same time, mas maliit lang yung expenses na pwede po nilang gastusin. Kaya naman, kung gusto po talaga nating maging live audience at talagang ang TBJ Production at ang Davercans, mas gusto po talaga nila na ang mga tao ay nanonood sa Free TV. Kasi mas malaki po ang binabayad ng Free TV sa mga ganitong programa kaysa po sa manonood kayo ng directly doon sa studio tapos nanonood online. Mas malaki kasi ang kitaan nila pag sa Free TV. Kasi sa mga social media, pag nanood ka sa Facebook, sa YouTube, although may mga may mga income yan. Pero, hindi ganun kalaki katulad ng kinikita nila sa Free TV. Kasi, kapag po may mga ads na pumapasok sa programa, pwede kasing i-skip. 'Di ba? So, yun yung isang bagay na kapag in-skip nyo po yan, hindi totally, kumbaga kung sentimo lang talaga yung kada ads, hindi rin totally na makukuha mo yun. So, yun po yung idea kung bakit po parang kinakansela nila yung ganung plano. So, kayo na pong humusga, tayo na lang natin kung anong magiging decision nila. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates.